Hello everyone at welcome sa ating PHP tutorial video series. And for today's one, pagpapatuloy natin ang ating topic regarding session. Okay? So, the last video na pag-usapan natin kung paano natin i-auto-populate or paano natin kukunin yung ating mga data mula sa ating database papunta dito sa ating front end, which is once na makapag-login si user, so automatic yung piece of data niya, which is in our case, yung kanyang username is kukunin natin into session, and then yung username na yon is automatically yung ang gagamitin natin all throughout sa mga gagawin natin ibang pages sa website. Okay? So, say for example, mula sa ating login page is pumunta tayo sa ating user page gamit itong username session data ni user. Okay? Then mula dito sa data na to, kinapture natin yung ilan sa mga fields na meron tayo sa ating database, and then mula dun sa database is dinisplay natin dito sa ating web page na user page. Okay? And now, ipagpatuloy natin ang ating topic for this one. So, kung kanina is kinuha natin yung session, ngayon, paano naman natin tatapusin or i-end yung ating session? But before that, napansin ko lang. Okay, so dito sa birth date natin is technically naka-format siya into SQL format. Okay? So technically class, yung pinaka-basic na format niya is year, month, and then yung date format. So anong pwede natin gawin para mabago itong date natin? So just in case na may mga fields kayo na involve ang date, okay? So let us modify this one para mas mabasa natin ng ah, or mas mabasa ng user yung date na to instead na SQL date format. Okay, so para magawa natin yan, punta lang tayo sa ating field kung nasaan yung ating birth date, which is this one. Ang gagawin natin class is gagamit tayo ng function date. Okay, then sa function date na to, meron tayong dalawang parameter. Okay, so yung unang parameter natin, okay, single quotation, is yung format ng date na gusto natin i-display para kay user. Okay? So for this one, ang gagamitin ko is the capital F, which is ang ibig sabihin niyan, i-display natin month yung month ng complete yung kanyang name. Okay? So say for example, complete yung kanyang January, February, March, April, May, June. Okay? And then, of course, the small d, ang ibig sabihin yan is i-display natin yung numbers in 2 digits. Kasi as you may know, yung numbers natin is 1 to 31 na date. Okay? So, ang i-display natin kapag halimbawa 1 is 01 or kapag 9, so 09, and then kapag 10, so on, so 2 digits. So, para consistent tayo sa 2 digit. So, small d ang gagamitin natin. And then, format natin is pinaka-comma natin. So, di ba? Month, tapos date, tapos may comma. And then, for the year, ang gagamitin natin is the capital Y. Ibig sabihin, i-display natin yung 4 digits ng date. Okay, so say for example, ngayon is 2023. So, i-display natin is the 2023. In short, ito yung mga typical na readable format ng ordinary user natin. Instead na yung iisipin nila is the SQL format. Okay? So, yan yung isa sa unang parameter or ito yung pinaka-unang parameter natin for the date function. Then, separated by comma, yung ating pangalawang uh, parameter. Okay? So, for this one, ilalagay natin ito sa loob ng ating pangalawang parameter. Okay? Yung ating pinaka-variable na birth date, which is yung the date. Okay? Yun nga lang, is kailangan pa natin ito ilagay sa isa pang function na tinatawag nating str time.
Okay? STRT, O time, ibig sabihin, start of time. So, kailangan niya kasi ma-convert into date talaga bago natin siya ma-format into formatting date na gusto natin. So, STRT, okay? STRT, O time, okay? Ang gagamitin nating function para ma-format natin itong birth date into a readable date bago natin ma-format ito sa format na gusto natin using the date function. Okay, so run natin ito and then check natin. So kung mapapansin ninyo, so naka-format na yan into month na whole month ang i-display natin and then 2-digit na ating date and then yung ating 4-digit na year. Okay? So after this one is gagawa na tayo ng ating logout. Nang sa ganun is ma-end natin yung session natin every time na magla-logout tayo. So ang gagawin ko is maglalagay tayo ng logout dito sa baba ng hello cat na message natin. Okay, so ang gawin natin this one. Okay, so gawa tayo ng ating breaking space and then gawin natin is mag-insert tayo ng ating submit button. Okay? So since this one is input type equals then submit. Okay, so bakit submit ang gagamitin natin instead of the hyperlink or a button? Okay? For this one kasi class, ibabato natin ito sa backend. Okay, so since this one is ibabato natin sa backend, so kinakailangan talaga natin ng ating submit type na input. Okay? And then, yung pinaka-value, so gagawin natin is the logout. And then, syempre dapat may name na magiging name niya sa ating backend which is btn logout. Okay? And then, kung isi-save natin to, then refresh natin, mapapansin niyo medyo ang laki at talagang button na button. So, ang gusto ko kasi mangyari sana dito is maging text. Okay? So, text lang siya pero button yung kanyang functionality. So, paano pwede natin gawin dyan? Okay, so ang gagawin natin is input and then lagyan natin ng class. Okay, so using the bootstrap, mag-declare tayo. Gagamitin natin btn or the button sa bootstrap and then btn link. Nang sa ganun is ma-format natin ito into link. Okay, so kung mapapansin din kanina, masyadong malaki yung ating text. So gamitan natin ng small class para mapaliitan natin yung text. Okay, then save this one and then refresh. Okay, so we now have the logout button. Okay, so this is a button na pinormat lang natin into text type para naman hindi siya mapaghalata ang button. Although pwede nyo naman to i-format as a button, but for me mas maganda siya na textual yung kanyang presentation. Okay? So since again, this one is a submit button and make sure class na ilalagay nyo itong input type na submit ninyo sa loob ng form. Okay? Kasi kapag wala ito sa loob ng form, hindi din gagana yan. Okay? So, ang gagawin natin is, itetest natin kung na-trigger ba yung button natin kasi as of this moment, wala pa nangyayari sa kanya. Okay? So, ang gagawin natin, punta tayo sa ating pinaka-backend, sa ating PHP. Then, maglalagay tayo ngayon ng another comment. So, this one is for the logout. Okay? So, dito na tayo maglalagay ng ating logout. So, para matest natin, if is set function. So, para malaman natin kung may na-trigger doon sa button natin which is yung pag-click. So, again, yung ating post method.
Okay, then yung pangalan ng button natin which is the btn logout. Okay, so pag na-click ang ating btn logout, then saka tayo mag-declare ng ating pinaka-function or pinaka-code para makapag-logout tayo sa ating PHP. Okay? So, ang gagawin lang natin is gagamitan natin ng ating session unset na function. Ibig sabihin nito, class, this one is ito yung mag-end ng variable session ninyo. Okay? So, yung mga naka-declare na variable sa session natin which is, for this example, yung ating username is automatically hindi na niya babasahin. Okay? Once na ma-session unset na yan. So, back to 0 na siya. And then, another one is, pakasigurado tayo na talagang wala na yung session, gagamit tayo ng session destroy function. Okay? So, this one will technically end yung ating session. So, in short, mabubura na lahat, even the variable. Okay? Then, after that one, is pupunta na tayo sa ating pinaka-header, which is, sa loob niyan ay dapat may location tayo. And then, since tapos na nga yung ating session for this one, so dapat pupunta tayo, say for example, sa login.php file natin. So, i-redirect natin yung ating user na mapunta doon sa ating login page, which is the login PHP. So, save natin. And then, refresh. Okay. So, pag kinlik natin to, automatically is mapupunta na tayo sa ating login form. So, kung babaguhin natin yan, say for example, baguhin natin ang username, input natin ang password, and then, kung makikita nyo class, automatically, na-capture natin yung function natin. And then, yung ating date is naka-format na ng readable doon sa ating mga user. Okay? And then, pag nilog out natin ulit, automatically, nawala na yung ating session. Okay? So, paano natin ngayon iti-test kung talaga bang nawala na yung session natin? Okay? So, ang gawin nyo is, say for example, in-edit nyo to, then, user, page, okay? And then, kung mapapansin ninyo is, wala na yung session natin. Okay? So, ngayon, paano natin ito mapoprotektahan kasi hindi naman po pwede na nakikita yung mga ganitong error or dapat hindi nga na-access ito kapag hindi naka-login si user. So, for the next one is aayusin natin ito at i-redirect natin siya sa ibang page. Okay? So, hopefully, class, may natutunan kayo for this video. Tuloy natin to on the next one.